Good day mga kagi. Yung araw po ay continuous pa rin yung ating harvest ng ating lakatan. Mga tira ni Bagyong Tino at Bagyong Uwan. Parang hindi maintindihan yung ating lakatan plantation. Pero po yun po, may harvest pa rin po tayo mga puno dito na tira ng Bagyong Uwan talaga at Bagyong Tino. So wala na magawa harvestin kasi nga nakikita natin dito, time na talagang harvesting. Wala nang next time pa dito at makikita natin po yung mga tama kasi nga dahil kinunan ng biglaan yung bunga, nagka sunburn, may burning sa mga bunga, pero yung mga second pa ibaba na mga bunga mga kagri ay okay pa naman, may tubig pa rin sa kanal natin kahit na 3 araw 4 na araw nang walang ulan, hindi talaga mapipigilan. So ngayong araw po mag-harvest tayo, ipakita natin sa inyo maya pag andun na natipunan natin mga kaagri. So yung current situation may mga naglilining, ubos na yung mga tumba, pero mga ganyan po wala ng dahon, wala tayong magagawa, kukunin talaga. Pero kaya nito hindi pa tayo talaga nag-cleaning, kukunin yung mga sobrang followers yan pagdating ng mga araw, kukunin yung mga dahong nasira at mag-umpisa na naman tayo sa puno, mag-cleaning. Marami na naman kasing mga damo-damo, baka patao na natin pag mayroon tayong pang labor para dito siya masyado di tayo masyadong mahagard sa sobrang stress ng trabaho dito. Okay yun pag ganyan na ano na yung magiging future niyan, lumabas yung puso sa tuktok. Ganyan po, pero ganyan na yung itsura ng dahon, inubos lang ng bagyo yung dahon na palabas na yung puso, hindi lang natumba. Palagay ko hindi talaga na kayang pagandahin ng bunga niyan. Pag lumabas yung mga bunga niyan, we will see ano magiging remedyo natin dyan mga kaagri, kasi kulang na sa dahon, talagang ninipis at ninipis talaga bunga niyan. So hanapan natin ng remedyo. Sige po, dugtungan natin mamaya pag andun na, natipunan na natin yung ating mga na-harvest na saging. Dami na ayan damage na yan talaga ng bagyo. She's hiding in the bunch of my lakatan banana. So yun mga kaagri, nag-harvest tayo ng 12 kabuwig, pero maraming may tama ng mga yun po, tinama na ng bagyo yan kasi nga nagka-burning na sa taas ng walang naitirang dahon, hindi lang natumba yung puno at yan po na gawa niyang mapamature yung dito sa ilalim, pero sa taas talaga damage na dahil hindi ginaagapan po na kunan ng mga plastic ito, kaya nagka-burning sa taas. Bibiyak po yan kasi kahit kulang sa gulang, pag mayroon ng tama ng injury sa taas, mabibiyak po yung bunga ng saging dahil sa continuous po yung ulan. So yun, ganyan rin yung tama sa iba, pero estimated po natin hindi po kukulangin ng 100 kilos yung good nito na pwedeng maibenta talaga. Pero yung damage nito, palagay ko aabutin pa ng 30 kilos. Tingnan natin mamaya kasi may damage po talaga yan pag ganyan po marami. Mga 30 kilos siguro may damage ito mga langga. At gagawin natin ay magdidiyan tayo nito, so hindi na natin magawa ng natural video, time lapse na po natin para po hindi syadong boring mga langga. Yun.
So yun mga langga, natapos na natin yung ating pagdidihand. At estimated na natin yung ating tawag, ating damage. Pwedeng abutin talaga mga 25 kilos na naman siguro, hindi abutin po ng 30 kilos. So yung pwede may ibenta talaga, talagang abutin yan 100 kilo, more or less. So sobra po siya mga langga, kasi 12 bands po yan. Kahit magti-10 lang tayo, 120 na. So yung 20 plus na damage nya, talagang i-minus lang natin dun, aabot pa rin talaga ng 100 kilos. So sobra lang. Mayroon na mga ibang puno doon na natira, hindi natin na-harvest. Pero yun nga, mamaya we will see. Depende po kasi kung kaya ng katawan, pwede yung pahabol bukas sa ating pag-deliver. Kasi marami pa tayong gagawin ngayong araw. So next dyan ay hayaan na muna yung tawag makapagpalabas ng kanyang katas. At mamaya ay isasako na naman natin yan. Lagyan na naman ng maraming foaming sa loob, gamit na rin ng dahon ng saging. At paglagay natin yan sa motor, mayroon pa tayong nilalagay na foam at karton para po hindi talaga masira yung ating saging pag di-deliver po sa hauling. Kasi malayo pa yan mula dito sa barangay namin, 3 kilometers pa. At mula po sa barangay namin, minsan nagdi-deliver kami 3 kilometers doon na rin sa bayan. Yun mga langga, sige po, mamaya ipakita natin na nasa hako na yan. Pagkatapos po yan, na hayaan muna yan ng mga 1 hour dyan na mga pagpalabas ng kanyang katas para hindi po magiging mancha sa beauty ng ating saging. So, yun mga ka-agree, naisako na natin after 1 hour and 30 minutes. At nabawasan na yung kanyang mga katas. So dito yung ibang mga reject talaga na talagang hindi na pwede, iniwan na lang natin dito. Magiging feeds ng mga manok yan, kasi palaging pumupunta yung manok natin dito. Sila rin panira sa mga bunga ng ating mga saging. So yon, kahit na winasak na ng bagyong Tino at bagyong Uwan, may harvest pa rin ng lakatan. Yun po mga ka-agree. Mayroon pa dito natira. Sabi ko nga, pwede pa sanang pahabol itong isang puno, pwede pa po yan. Pero parang hindi nakakayanin sa sa oras. Sabi ko hindi naman siguro mahihinog. May mga 1 week pa ay pwede pa rin. So yung iba dito, iniwan na muna natin. Yun, kahit yung mga malalaki. At dito po mga ka-agree, ito sabi ko, pwede na sana. Pero sabi ko kahit 1 week pa, hindi pa ito mahihinog. Medyo pa yung pagkagulang niya. Medyo kulang pa ng 1 linggo. Yung iba doon sa taas kanina, alanganin na rin. So yun ang kulang muna talaga, yung 12 bunch na pwede. Doon sa ilalim mayroon pa naman, pero sabi ko medyo manipis pa. Sabi ko magugulang din yan, kulang sa dahon. Pero hindi na yun sasadong lalaki, dahil nga sa kulang na talaga sa dahon. Ito may damage na. So yung magiging product niya sa ilalim na lang, kasi nga sobra na kasi yung tama sa kanya ni bagyong Tino. Ito yung mga magiging problema, ano kaya magiging solusyon yan, no? Lumabas yung puso, yan na yung dahon. So malamang kukontrolin natin ang dami ng kanyang hands. Kasi pag dinami niya yung hands, kulang yung dahon, hindi rin gaganda, hindi rin lalaki yung bunga. At yung iba dito, kaya po kulang talaga yung dahon. Yung mga nakatawag, nasira na, puputulin ko na lang sana. Pero sabi ko huwag na lang, kasi buhay pa naman, makakasupport pa yan sa bunga. Pag hindi talaga kakayanin, di wala tayong magagawa. Kung ano lang ang kayang ibigay sa atin ng panahon, kung ano lang yung grace na pwedeng bigay sa atin Lord, yun na lang pasalamatan natin. At least ay mayroon pang natira na pwede pang ma-harvest hanggang matapos itong 2025 mga ka-agree. Hindi tayo sadong gugutumin, may pambili pa tayo ng bigas maski paano. Itong mga paluwas na ito na mga marami na ring sira-sira, wala tayong magagawa. Ito, pull out lang natin itong mga remaining followers, kasi hindi nagaganda yung susunod na followers. Pag maraming followers ilalim, talagang uubusin yan para makapag-concentrate sa isang puno lang para gaganda ulit. Kasi ito medyo magre-rehab tayo dahil talagang dinaanan ng bagyo at tagal ng ulan. Na-stress talaga masyado yung ating mga saging. So yun mga ka-agree, hanggang dito na lang muna. Maraming salamat po. Sana po ay nakapagbigay pa rin ng encouragement. Tinamaan na ni bagyong Tino at Uwan
maraming winasak sa Mindanao area, Negros, Bacolod, pati sa ibang area, Mindoro. Ito po, may natira pa tayong harvestin. Mayroon pang nakatayo, maski pa paano sa awa ng Panginoon. Hanggang sa muli, Agritech Mix TV po. Bye bye na. God bless us all. Mabuhay ka magsasakang Pilipino.